Magandang araw mga ka-Express Info. Legit, takot ang New Zealand na matalo sa Gilas Pilipinas ng 2 beses ng sunod-sunod, kaya tinawag na nila ang lahat ng mga best players nila galing sa mga veterano, pati na mga batang superstars. Napakataas ng kanilang pride na hindi pwedeng matalo sila ng Gilas for the second time. Takot sila sa backlash na aabutin nila kapag matalo pa sila sa kanilang home court. Siguradong maraming pagbabagong gagawin ang New Zealand All Blacks to make sure na hindi mauulit ang nangyari dito sa Pilipinas. Although malaking partida dahil wala si Kai Sotto, ang main man ng Gilas, at malaking tinik ang mawawala, pero napakataas pa rin ng Gilas as a team dahil sa chemistry na nabuo with the same team playing every tournament. Matapos ang makasaysayang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand All Blacks noong November 21 noong nakaraang taon sa FIBA Asia Cup Qualifiers, naging malinaw na hindi magpapatalo ng 2 sunod-sunod ang New Zealand. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, tinalo ng Gilas Pilipinas ang All Blacks sa score na 93-89 sa pangunguna ni Justin Brownlee at Kai Sotto. At sa naturang laro, nagpakitang Gilas si Kai na may 19 points, 10 rebounds and 7 assists, habang si Justin Brownlee naman ay nag-ambag ng 26 points and 11 rebounds. Ang kanilang kahangahangang performance ay nagbigay daan upang maputol ang sunod-sunod na pagkatalo ng Pilipinas sa New Zealand. Dahil sa mataas na pride at determinasyon na hindi muling matalo, nagdesisyon ang New Zealand na palakasin ang kanilang kupunan. Huwag asahan na magpapakampante ang Pilipinas at New Zealand sa kanilang paghaharap sa third window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Bagamat kapwa na silang kwalipikado para sa continental na torneo noong November, determinado pa rin ang dalawang kupunan na magpakitang gilas sa darating na window ngayong February. Nakatakda ang laro sa February 23 sa Spark Arena sa Auckland, kung saan merong home court advantage ang All Blacks na nais makabawi sa Gilas matapos ang kanilang huling pagkita sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Kaya naman, hindi na nakapagtataka ng inanunsyo ng Basketball New Zealand ang kanilang 12-man lineup para sa third window noong February 7 sa kanilang opisyal na website. Kalahati ng lineup na ito ay naglaro noong November, kabilang sina Corey Webster, Sam Waardenburg, Max Darling, Taylor Britt, Walter Brown, at Kaya Isaac. Kasama rin ang mga veteranong sina Jordan Ngatai, Tohe Smith-Milner, at Rioben Terengi. Kinokompleto ang kupunan ni Head Coach Jad Flavel ng injury replacement na si Ty Wynyard at ang dalawang potential debutants na sina Jackson Ball at Tama Isaac. Ito ang kombinasyon na inaasahan ng All Blacks na magdadala sa kanila ng tagumpay laban sa Pilipinas, lalo na't nakatuon ang pansin sa tambalang Webster at Waardenburg na nagbigay ng sakit ng ulo sa Gilas nung huli silang nakita. At sa kanilang nakaraang laban, nagpakitang Gilas sa Webster sa pamamagitan ng pagpasok ng mga mahihirap na tira. Nagtala siya ng 25 points na may 5 of 6 sa 3-point shooting at nagbigay ng 6 na assist. Samantala si Waardenburg ay halos mag-double-double na may 19 points and 7 rebounds kasama ang 2 blocks. Sa kabila ng pagkakapanalo ng Gilas sa kanilang huling pagkaharap, hindi may kakaila na naging malaking hamon para sa kanila ang tambalang Webster at Waardenburg. At dahil dito, inaasahan na maghahanda ng husto ang Gilas Pilipinas upang mapigilan ang dalawang manlalaro na ito sa kanilang muling pagtatagpo. Well, sa kabilang banda, tiyak na gagamitin ng All Blacks ang kanilang home court advantage upang makabawi at makuha ang panalo sa harap ng kanilang mga tagahanga. Ang darating na laban ay hindi lamang tungkol sa standings, kundi pati na rin sa pride ng bawat kupunan na nais patunayan ang kanilang kakayahan sa international basketball scene. Kaya naman, asahan ang isang mataas na kalidad na laro sa pagitan ng dalawang kupunan na parehong gutom sa tagumpay at determinadong ipakita ang kanilang pinakamahusay na performance. Ang pagkawala ni Kai dahil sa kanyang ACL injury noong January ay nagdulot ng malaking hamon para sa Gilas Pilipinas
lalo na sa kanilang nalalapit na laban kontra New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Sa kabila ng kanyang matagumpay na operasyon, inaasang hindi siya makakabalik sa paglalaro sa natitirang bahagi ng 2025 season. Ang kanyang pagkawala, kinakailangang mag-step up ang iba pang mga manlalaro upang punan ang bakanting iniwan ni Kai Sotto sa frontcourt. Si Junmar Fajardo na may malawak na karanasan at husay sa ilalim ng basket ay inaasahang magiging pangunahing sandigan sa paint. Gayon din si Chapit Aguilar ay maaring magbigay ng athleticism at depensa laban sa malalakas na big men ng New Zealand. At bukod sa kanila, ang pagbabalik ni na Jamie Malonzo at AJ Edo mula sa kanilang mga injury ay magbibigay ng karagdagang depth sa frontcourt ng Gilas. Si Jamie Malonzo ay kilala sa kanyang versatility at kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon, habang si AJ Edo naman ay may reputasyon bilang isang solidong rim protector at rebounder. Mahalaga rin ang kontribusyon ng mga guards at wings ng kupunan. Si Justin Brownlee na nangunguna sa scoring para sa Gilas sa kasalukuyang qualifiers ay inaasahang magpapatuloy sa kanyang impresibong laro. Si Scottie Thompson naman na nangunguna sa assist ay magbibigay ng playmaking at leadership sa court. Upang mapunan ang pagkawala ni Kai, maaring mag-adjust si Coach Tim Cone ng kanyang game plan upang mas mapakinabangan ang speed at perimeter shooting ng kupunan. Ang paggamit ng mas mabilis na pace at pag-capitalize sa transition offense ay maaring maging susi upang ma-neutralize ang height advantage ng New Zealand. Sa kabila ng malaking hamon na dulot ng pagkawala ni Kai, ang Gilas Pilipinas ay may sapat na talento at depth upang makipagsabayan sa tall blocks. Ang kolektibong pagsisikap at determinasyon ng kupunan ay magiging mahalaga upang makamit ang tagumpay sa darating na laban. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. そしてスノーからそのハイソットディープ2本目さあハイソットとエヴァンスはハイソットここは決まった